Makikita ang sa loob ng bodega na maririnig ang boses ng pinsan ng ating bida na nagsasabi na kung saan ay nandito na raw sila kaya naman daw hulihin raw kaagad nila ang ating bida. At nang makapasok naman sila nito ay bumungad naman sa kanila itong ang ating bida na kung saan rin ay alam niya na ang mga binabalak ng kanyang nitong pinsan. At habang nakaupo siya nito sa upuan na tila isang langhari ay sinabihan niya nga ang kanyang pinsan na kung ano ba raw ang mga ginagawa ng mga ito rito. Ika nga naman ng kanyang pinsan na tumawa na ipapaalam niya lang raw sa ating bida ang mangyayari kapag lumapit siya nito sa kanya. At kasabay rin naman ipinag-uutos niya sa kanyang kasamahan na simulan na raw nila at huwag rin daw nilang patayin ang ating bida. Subalit hindi naman rin ito ikinababahala ng ating bida na kalmadong-kalmado lang. At kasabay rin nun ay bigla-bigla na lang ngang lumilipad ang kamao ng ating bida at sipak kaya naman din ay bumalik nga ang mga ito na kung saan ang kinatatayuan ng kanyang pinsan. At sa maangas rin ng pagtayo ng ating bida ay nagpapagpag pa ito sa kanyang damit na tila bang mga isang mga walang kwenta lang ang mga ito sa kanya. Subalit hindi naman rin ito ikinababahala ng kanyang pinsan dahil sa makatuwid ay natutuwa pa nga ito dahil sa may kakayahan rin pala raw ito ang ating bida. At nasabi rin niya na kaya pala raw komportable ito na di natatakot sa kanila. Kaya naman din ay naglabas nga rin itong ang kanyang pinsan ng aura sapagkat may ipinagmamalaki rin pala ito. At ngayon rin raw ay ipapakita niya sa ating bida ang tunay na lakas. Dito ay naging seryoso naman ito ang ating bida sapagkat sa nakikita niyang nilalabas na aura nitong kanyang pinsan ay ito raw ay isang chi. Na isang nga raw chi ito ngunit napakahina lang daw nito. At naisip niya rin na may pagtataka na may mga cultivator pa pala sa mundo ngayon. At nang makita naman rin ito ng kanyang kasamahan ay mga natutuwa nga ang mga ito at nasabi nila hindi raw nila alam na si Brother Yu ay isang martial artist na pala. At mukhang natapos niya na rin daw ang outer core. Kaya naman rin ay nang matapos nga ito ng paghahanda ang kanyang pinsan ay agad nga itong lumipad na kung saan nakalapit na lang bigla ito sa harap ng ating bida. At pinanglalandakan niya pang pasiga na mamatay na raw ito ang ating bida. Kaya naman din ang tumama nito ang kanyang napakalakas na suntok ay bumugso nga rito ang napakatinding pressure sa paligid nila. Subalit gayong paman ay sa kasamaang palad napawat na lang nga naman siya nito na tila bay walang nangyayari sa kanyang atake. Dahil pala sa pinigilan lang pala ito ng ating bida na walang kahirap-hirap sa pamamagitan lang ng kanyang isang kamay. At dahil sa nahawakan rin ng ating bida ang kanyang kamay ay walang din naman kahirap-hirap ito ibinalibag niya sa sahig. Kaya naman rin ay halos yumanig nga ang buong bodega sa lakas ng pagkahampas ng ating bida. Nakinasog pa naman rin ang dugo ng kanyang pinsan. At sa walang takot ng ating bida ay pinanglalandakan niya pa sa kanyang pinsan na kung ito na ba raw ang tinatawag niyang lakas. Habang nakapatong ang kanyang paa sa dibdib nito. Kaya naman rin ay nagugulantang na lang nga mga dalawang ito sapagkat di rin sila makapaniwala na ganun-ganun lang natalo ang kanilang Brother Yu. At naisigaw rin nila na bitiwan raw ng ating bida ang kanilang Brother Yu. Hayag nga rin naman ng ating bida na wala man lang kaimosyon na pumapayag raw siya nito. Subalit, bigla-bigla na lang ngang rin inaapakan ng ating bida ang tiyan ng kanyang pinsan na kung saan rin ay naririto ang pinakaiingatan nitong dantian ng kanyang pinsan. Kaya naman rin ay napapasigaw na lang nga itong ang kanyang pinsan dahil sa labis na sakit nitong natatanggap. Dahil dito ay nanggagalaiti nga rin sa galit ang kanyang pinsan at nasabi sa ating bida na kung saan naglakas loob raw sirain ang kanyang nitong dantian. Kaya naman raw ay kahit saan man daw ito magpunta ay susundan niya siya hanggang sa impyerno bilang multo. Subalit malamig rin naman siyang pinangdidalotan ng mata at sinagot ng ating bida na huwag raw itong mag-alala ang kanyang pinsan sapagkat raw ang totoong laban nagsisimula pa lang. At matapos rin ang mga ilang sandali, dito ay nakaluhod nga itong si Liliwen na ang unang ito ng ating bida na kasama ang kanyang asawa. Kaya naman rin ay naitanong nga ng kanilang ama na may galit na magsalita raw ang mga ito na kung ano ang mga nangyayari. Na sumagot naman itong si Liliwen na nanginginig sa kanyang ama. Na ayon nga sa kanya sinira ng basurang galing sa pamilya ng ika-4 na kapatid na babae ang dantian ni Yu. At dahil din sa mga narinig ng kanilang ama ay nagpintig nga ang tinga niya nito at napapasigaw na ang lakas naman raw ng loob ng basurang iyon.
At kasabay na tinatawag itong si Wu na kunin raw nito ang ikaapat nitong kapatid at dalhin siya rito. Gayunpaman din ay kasabay rin naman na dumating ito ang ating bida na wala man lang kapangamba-pangamba sa kanyang sarili. At nagsaad pa siya nito na hindi na raw kailangan dahil sa nandito na raw siya. Dahil rin naman dito at sa asta ng ating bida di naman nagustuhan nila nito ang ipinapakita niya sa dahilan pa manggagalaiti ang mga ito sa galit at sabay-sabay na mga nagsasalita. Hindi niya alam ang epekto ng ginawa niya. Kaya pala siya basurang dayo. Makikita rin raw nila na kung paano ito mamamatay ang ating bida. At habang tinitingnan rin nila ang ating bida ay naisip nga rin ng taong ito na ang lakas naman raw ng loob ng batang ito. Ayon din naman sa babae na nag-iisa lang talaga siyang pumunta. Hayag nga rin naman ng asawa ni Lily Wen at Posiga niyang sinabi sa ating bida na si Yu raw ay pinsan mo sa dugo, bakit mo siya pinatay. Kaya naman rin ay nagsalita na nga rin itong kanilang punong pamilya ng mahinahon na lumuhad raw ito ang ating bida. Subalit tinugunan lang naman rin itong ng ating bida na pabalang na isang ngiti. Sa dahilan rin naman na sumigaw na itong punong pamilya sa kanya na lumuhad na raw ito. At dito rin ay iginiit naman ng ating bida ang kanyang pagka-inosente at nasabi niya na naniniwala ang langit na wala siyang anumang kasalanan. Nakinagalit naman rin ng mga ito sa ating bida sapagkat wala raw itong respeto. At nasabi rin nila na basura kataranteduhan. At dito nga rin ay nanginginig naman ito sa galit si Lily Wen at Posiga niyang nasabi na galing ka sa pamilyang Li, pero sinaktan mo ang pinsan mo. Di mo pa aminin ang kasalanan mo. Subalit malamig naman rin nagsaad itong ang ating bida na ang pamilyang Li ngayon mo lang sinabi na parte siya nito. Ngunit hindi raw niya na kailangan iyan. Kaya naman rin ay nagmamakaawa nga itong si Lily Wen sa kanyang ama at nagsaad din siya, nakita na ninyo ang kapal ng mukha ng basurang to. At kasabay niya rin sinabi na bigyan ninyo ng hustisya si Yu. Kaya naman din ay naging seryoso nga rin ito ang kanyang ama dahil ang rules raw ng pamilyang ito. Ay naisip rin naman ng babae ito na tapos na siya, itataboy na siya sa pamilyang Li. Habang nagngingit-ngit rin sa galit itong sila Lily Wen at naisip din nila na basura. Tingnan mo ang ginawa mo sa anak ko. At ngayon raw ay mamatay daw ito ang ating bida. Subalit may sumigaw naman at naghayag na sandali lang raw. Na ito pala ang ina ng ating bida at isiningit niya ring sinabi na brother, hindi ganyan raw ang kanyang anak at baka may malaking pagkakamali lang rito. Na tinugunan rin naman ito ni Lily Wen ito na nanlilisik na kanyang mata na pagkakamali. Nasa harap mo ang anak ko, puno ng dugo. At pagkakamali lang ang sasabihin mo. Subalit iginiit naman rin ng ina ng ating bida na itinanong sa kay Chen mo na ano talaga ang nangyari. Ayon nga rin naman sa ating bida at nasabi niya sa kanyang ina na sa palagay mo ba pakikinggan nila ako. Kaya naman rin nagsalita nga itong ina ng ating bida na ang hustisya ay nasa puso ng lahat. At sabihin lang raw ng kanyang anak ang totoo, at hayaan mo silang humusga. Dahil sa sinasabi ng ina ng ating bida ay napapaisip naman siya nito at nagbubuntong hininga. Sapagkat ay nananatili pa rin raw na naniniwala ang kanyang ina sa pamilyang Li. Kaya naman din hinayaan na lang rito ito ng ating bida na susundin niya daw muna ang kanya ina. At dahil dito napatingin naman ito ang ating bida ng matalim na titig sa kasamahan ni Yu. At kasabay din naman niyang itong kwinilyuhan na hinahatak, kaya naman rin ay napapatanong na lang ito sa ating bida na bitiwan raw siya nito. At kasabay rin naman inihagis ito ng ating bida dahil sa hayaan raw na ang taong ito na magsalita dahil siya ang saksi. Kaya naman rin ay walang magawa na lang din kundi tumitig na lang ng mariin itong punong pamilya at walang masabi. At nasabi rin ng ating bida na magsalita raw ito at ipaliwanag sa lahat na kung ano ang nangyayari. Na kinapangangatog naman rito ng kasamahan ni Yu, nagpapautol-utol na kung sumagot sa ating bida na kung ano ba raw ang plano nitong gawin sa kanya. At sa nanlilisik na mata ni Chen Mo ay nagsaad nga siya na sabihin mo ang lahat at walang babaguhin. Kaya naman rin ay napapaiyak nga siya nito na papasagot na oo, gagawin niya raw ito. Dito ay inihayag nga niya na nanginginig at tila wala na sa kanyang sarili na ayon nga sa kanya na si Liu ang nag-utos na parusahan si Chen Mo. At ipahiya ang ina ni Chen Mo, para hindi na sila bumalik sa pamilyang Li. Sinabi niyang nakakulong na si Chen Mo sa bodega, kaya kumuha siya ng tao para bugbugin siya. Basta't hindi lang raw mamamatay si Chen Mo, ito ay walang problema.
pero, hindi namin inakala na kayang talunin ni Chen Mo si Liu. At nasira pa ang dantian niya. Kaya naman ay natutulala na lang nga itong sila Liliwen na di makapaniwala. At dahil rin naman dito ay sumabat naman agad itong ina ni Chen Mo na Big Brother, yan pala ang dakilang anak na pinalaki ninyo. Pahayag nga rin naman ng babae. Kahit na sinaktan siya ni Liu, hindi dapat naging masyadong mahigpit si Chen Mo sa kanya. Dagdag niya, at saka anong mali sa sinabi ni Yu. Kung ginawa mo noon ang mga bagay na iyon, hindi ka dapat matakot sa mga sasabihin namin. Na hindi rin naman ito nagustuhan ng ina ng ating bida, subalit pinigilan rin naman siya ni Chen Mo. Dito ay itinanong nga ng ina ng ating bida na kung si Chen Mo raw ang nakahandusay sa sahig ngayon, ano naman raw kaya ang gagawin ninyo. At nasabi niya rin harap-harapan pa sigaw nito sa kanyang ama na kung ipapatupad mo ba kaya ang batas ng pamilya. Habang naiisip rin naman ng ating bida, napaka-astig raw ng kanyang ina, titingnan raw nila kung ano ang isasagot ng punong pamilya. Kaya naman rin ay bigla nga rin sila natatahimik at nag-aantay rin sa sagot ng punong pamilya. Subalit agad rin naman sinagot ito ng punong pamilya na hindi niya raw ito gagawin. Dagdag pa niya na hindi siya miyembro ng angkan ng liisang dayuhan ang namatay, bakit niya naman raw ipapatupad ang batas ng pamilya. Kaya naman ay napapatawa na lang rin ang ina ng ating bida sapagkat ay ganun naman talaga ang inaasahan niya sa pamilyang ito, at ngayon raw ay naintindihan niya na. At naging seryoso rin niyang sinabi sa lahat na kung gayon raw ay paano ninyo lulutasin ang usaping ito ngayon. Sambit rin naman ng kanyang ama, isang buhay para sa isang buhay, unang hulihin si Chen Mo kapag nagising si Liu, doon na daw nila pagdesisyunan ito. Subalit mariin rin naman sinagot siya ng ating bida na kung saan sinabi niya din na paano naman raw na kung tumanggi siya. At sumagot rin naman ang ina ng ating bida na kung saan ay sinabi niya rin na pasiga na hindi raw siya natatakot. At dahil rin sa hindi ito nagustuhan ng kanyang ama na pagsagot-sagot ng ina ng ating bida, lumapit nga ito at nakataas ang kanyang palad na tila ay sasaktan niya ito. Subalit sa hindi inaasahan ay may pumihil naman rito sa kanya kamay sa dahilan mainto ito ang pagbubuhat ng kamay. Na ito pala ang ating bida na di rin inaasahan ng kanya nitong ina. Kaya naman rin ang mga nakakakita ay nagugulat na lang sila sa takot sapagkat naghahanap raw talaga itong si Chen Mo ng kanyang kamatayan. Habang bumubunot na rin itong si Wu ng kanyang ng baril at pasigaw niya rin sinabi niya kung saan ay pakawalan raw ng ating bida ang pinuno ng pamilya. At nasabi niya rin na kung susubukan raw ng ating bida na saktan ang pinuno ng pamilya, wala siyang magagawang kundi paputukan ito. Dahil sa pangamba rin ng ina ng ating bida na masaktan ito, agad naman niyang sinabi na pakawalan raw ni Chen Mo ito. Subalit may bigla rin naman napansin rito si Chen Mo na ang dalawang matanda nakatayo sa di kalayuan na animoy mga eksperto. At dito ay naging seryoso nga siya nito at napapaisip habang nakatingin sa kanya ang dalawang matanda na matatalim. Sapagkat raw ay hindi pala basta-basta ang angkan ng Li. Pero ang mga nasa cultivator transcendent raw ay hindi naman daw sila gaanong mapanganib sa kanya. Dagdag pa niya na kung naging mahina man raw siya noong sa nakaraang buhay niya, pero ngayon, hindi niya nahahayaang masaktan pa ang kanyang ina kung hindi papatayin ko silang lahat. Dito ay mariin ngang binabalaan sila ng ating bida na kung saan ay sinabi niya na siya ang harapin ng mga ito, at habang nandito raw siya ngayon, huwag ninyong gagalawin kahit hibla ng buhok ng kanyang ina. At dahil kung hindi raw ay papatayin niya ang buong angkan ng Li at baka raw magkakaroon kayo ng bagong pinuno. At kasabay rin naman nagpapalabas ng aura ito ang ating bida. Dahil rin sa tindi at lakas ng pressure ay nagugulantang na lang nga ito si Wu na kung saan ay napag-isip niya na si Chen Mo raw pala ay isang inner realm martial artist. Kaya naman rin ay nang masaksihan ito ng matanda na kung gaano kalakas si Chen Mo ay nanginginig nga itong napapaisip sa kanyang sarili. Dahil sa ganitong distansya raw nila ay kung papatayin siya ni Chen Mo walang makakapigil. At dahil rin sa hindi alam ito ng ina ni Chen Mo ay napapatanong na lang din siya sa kanyang kaisipan na kung ano ba ang nangyayari. Ayon rin naman sa tita ng ating bida ay nagsaad nga siya na Chen Mo, pakawalan mo siya, paano mo nagawang maging walang galang sa iyong lolo. Subalit mariin rin naman din siyang sinagot ng ating bida na lolo. Nang ipanganak siya at inaapi-api ng iba, nasaan ang lolong ito? Nang pinagkakaguluhan siya ni Liu, nang inaalipuste kami ng kanyang ina, nasaan ang lolong ito?
At kasabay rin naman binitawan ng ating bida ang kamay ng matanda at inihayag sa lahat ang kanyang suliranin, na siya raw si Chen Mo ang lolo niya daw na ito ay hindi niya kikilalanin. Subalit may isa rin namang sinagot rito ito ang ating bida na kung saan ay sinabi niya kahit libu-libong dahilan at paliwanag ang meron ka, wala iyon. At siya lang naman ang anak ni Lili Wen at ang kuya ni Li Yu. Dito ay pinanglalanda kanya nga rin sinabi sa ating bida sinaktan mo ang iyong pinsan, ayaw mong aminin ang pagkakamali mo, at wala rin raw itong respeto. Dagdag pa niya binabaliwala mo ang angkan ng Li, hindi tapat sa kanila, at napakawalang pinag-aralan. At pasigaw niya rin sinabi na paulit-ulit mong sinasabing hindi patas ang trato ng angkan ng Li sa iyo. Pero ang totoo, ikaw ay isang walang prinsipyo, walang katarungan, taksil, at walang utang na loob na anak. Gayunpaman ay napapatawa na lang rin ang ating bida sa mga pinagsasabi ni Lizzie. At sinagot rin naman siya ng ating bida na kung saan ay sinabi niya din na nakalimutan mo, ang apelyido niya ay Chen, hindi Li. Ang mga sinabi mo'y tila may sentido, pero kalokohan lang ang lahat. Ayon rin naman kay Lizzie kahit hindi raw ito miyembro ng angkan ng Li, huwag daw kalimutan ng ating bida na ang Mihwa Group ng kanyang ina. Sapagkat ang maliliit na angkan ng Chen, ay kayang wasakin ng isang kumpas lang ng kamay ng angkan ng Li. Subalit mariin rin naman siyang sinagot ng ating bida na sa paningin niya raw ay ang angkan ninyong Li ay parang langgam lang sa kanya. Nakinabahagya rin naman na ikinagugulat ng mga taong nakatayo. Nakinagagalaiti naman rin ni Lizzie sa galit at nasabi niya na gago. Ang kapangyarihan ng angkan ng Li ay hindi ganoon kaina. Dagdag pa niya kung magsisiraw ngayon ito ang ating bida at lumuhod at humingi ng tawad, at baka papayagan pa daw ito ng kanyang lolo na maging bahagi ng angkan ng Li. Dahil kung hindi, sa loob ng 5 taon, ang angkan mong Chen ay lubusan ng maglalaho. Subalit seryoso rin namang sinabi ng bida sa kanya pinapaluhod mo ako, si Chen Mo. Hindi raw karapat-dapat ang angkan ng Li. Dagdag pa niya maipapangako ko rin sa iyo, sa loob ng 3 taon gagawin niya rin raw na mapaluhod ang buong angkan ng Li sa harap niya at humingi ng tawad. Kaya naman rin ay sumingit na nga rito itong matanda na at pasigaw niyang sinabi na tama na dahil ang usapin raw ngayon ay tapos na rito. At nasabi niya rin na simula ngayon ang Mihwa Group ng angkan ng Li at ang angkan ng Chen sa Yuyang City ay magiging mortal na magkalaban na. Kaya naman ay napapaisip na lang rin itong ina ni Chen Mo na masama raw ito. Subalit sinabihan naman rin siya ng ating bida na umalis na raw sila dahil ang lugar na walang pagmamahal at pagtanggap ito daw ay nakakadiri. Ayon naman rin sa ina ng ating bida wala na tayong mapupuntahan ang dapat niyang gawin ngayon ay ipagtanggol ang Mihwa Group ng buong lakas. At kasabay rin naman dito na sila umalis habang pinagmamasdan ng mga nakakarami. Kinabukasan dito ay makikita nga rin na maraming nagtitinda sa lapag nito at ayon din sa ating bida. Na matapos raw niyang aliwin ang kanyang ina bumalik siya sa Chaisang City at pumunta sa lumang kalye na ito. At naghahanap ng ilang jade para gamitin sa paghahanda ng Chi Formation. At ayon rin sa kanya hindi niya kailangan ng espesyal na bato mga batong may enerhiya ng langit at lupa ay sapat na sa kanya. Habang tumitingin siya nito ay nasabi niya rin wala raw siyang mahanap na kahit isang batong may enerhiya. Subalit may bigla naman rin siyang napapansin nito na ito nga ay ang nagbibinta na matanda sa dikalayuan. At sa paglapit rin naman ng ating bida rito ay agad niya din na itanong sa nagbibinta na kung magkano raw ang pares ng Jade Lions na ito. At ayon rin sa matanda na 1,000, habang naitanong rin ng ating bida ang drawing. Subalit ayon rin sa matanda na 2,000 ang drawing. Dagdag pa nga niya na kung magkano rin naman raw ang bato. Dito ay naging seryoso nga rin itong matanda at nasabi niya na ang batong yan ay nakolekta niya raw sa bundok at pwede niya rin daw ito ibigay sa ating bida pero dapat raw sabihin ng ating bida na kung para saan ito. Dito ay naging seryoso rin naman ito ang ating bida ayon nga sa kanyang kaisipan na akala niya raw ay maingat na siya pero nakita niya agad ang intensyon niya. Dagdag pa niya bagamat mukhang ordinaryo ang batong ito napakayaman ng enerhiya ng langit at lupa na taglay nito. Kaya naman ay sinabi nga agad ng ating bida sa matanda na kung pwede niya bang sabihin ang gamit nito. Pero dapat rin raw ituro ng matanda sa kanya na kung saan niya ito nakita. Natinugunan rin naman ito ng matanda na pumapayag raw siya at kasabay ng pag-abot ng bato sa ating bida.
Kaya naman rin ay sinaad nga agad ng matanda sa ating bida na hindi raw ito ang tamang lugar para pag-usapan nila ito dito at sundan raw siya nito. At dito ay masaya nga rin ito ang ating bida na nahahawakan niya ang bato sapagkat ayon nga sa kanyang nasapat na raw ang batong ito para sa buong formation. Ang tira ay magagamit niya para sa pagpasok sa chi-refine ng second layer, at gagawa rin raw siya ng mga pananggalang at kasangkapan.